Good day vegan, good day mga kabeshi. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. At eto na naman tayo na may isang makikilala na naman tayo, isang kabataang bigenyo na talaga namang maipagmamalaki natin. Isang awardee at parating na nanalo sa mga essay or writing competition at marami pang iba. At kung sino siya mga kabeshi ay ating malalaman yan dito lamang sa Rise Up Bigenyo. So ayan mga kabeshi, welcome back. So ayun, kasama na natin ang ating panauhin for this episode. So, baby girl, magpakilala ka na. So, hello mga kabeshi, I am Jimmy Melvite Anyo. Dati po akong host ng K-Vegan Junior na which show po siya dito sa T-Vegan Production. So, ayan mga kabeshi, nakaka-pressure tayo for this episode kasi isang batidong host na naman ang kasama natin. So, magiging ano na naman tayo. Magiging chupo-chupo. Keme lang. So, ayan, Jimin. So, saan kinuha yung pangalan mo, Jimin? Parang hirap ng super Yung K-pop. name ko po kasi, it has a meaning. So, yung name ko po is Jiminiel. Yung Jimin po is from my father, kung saan is pina-zoom niya po yun. Yung zoom is, bibigyan ka po ng number of letters na gagamitin mo po sa name mo. And then right after makakaisip na sila ng pangalan, sasabihin po nila if lucky ba yung name, if makakadala po ba siya ng charm, or if yung name po is bad luck. So yung Jimin po kasi is lucky name daw po siya. And then yung Miao naman po is originally, it means honey. Pero kinuha po yung spelling niya from the name of my mom, na which is Melba po. And then nilagyan po nila ng letter Y and H po. Kaya naging Jiminiel. So it means yung pangalan ko po is Sparkle Honey. Ganun po. So ayun mga kabeshi, hindi ko naintindihan yung mga pinagsasabi ni Jimin. So, ang hirap-hirap naman pangalan mo. Sa akin, Chester Allen lang. Parang na-scrabble lang sa akin. So, anong parents ko kung saan gusto. Actually, Lester Allen sana, pero hindi nagkatugma yung mga utak ng nanay-tatay ko. So, back to you na tayo. So, may we know who is your proud parents, Jimin? So, yung mother ko po, she is Melva de Berete Anyo. And then yung father ko naman po is George Ezekiel Amonte Anyo. So, taga saan naman si Jimin? Taga Ayusan Norte po ako, dun po sa Purok 1. Pero I was born po in Laguna. Laguna? From where Laguna? Sa San Pablo po. San Pablo? Tabi ng San? Ay, hindi ko alam. So, ilan kayo magkakapatid, Jimmy? Bale, 4 po kaming magkakapatid. So, yung first na kapatid ko po is yung oldest, yung si Ate Georgina. And then yung second ko, ako po yung second, which is middle child. And then yung ikatlo naman po kapatid ko is nag-iisa po siyang lalaki, which is ang pangalan niya is derived from the name of my father, kaya po junior siya. And then yung youngest po is 15 years po yung age gap namin. Quarantine baby po siya, ang pangalan niya is Gliding Misty. What do you mean by quarantine baby? Pinanganak po siya ng quarantine. Ay, pandemic? Yes po. So, ikaw, anong... Kaya lang, nape-pressure tuloy ako sa'yo. So ayun, kabeshi tuloy, nakakalimutan ko talagang mga sinasabi. So, until now, nag-aaral pa ba si Jimin? Yes po, nag-aaral pa rin po ako. So, I am a grade 12 yung student po sa Ilocos National High School and I will be graduating this school year po. Oh, shala. So, saan papunta yung course mo? UMS po. So, UMS po is Humanities and Social Sciences. More on social studies po talaga siya. Economics, literature, ganun po yung mga pinag-aaralan namin. Yung mga possible courses po na pwede namin kunin is naka-incline sa speaking and writing para po education, psychology, mass communication, mga ganun pong courses. So, bakit yun ang kinuha mo? Bale, ever since po kasi bata talaga ako is napansin ko na I am more inclined po sa pagsusulat at saka sa pagsasalita o pakikipag-usap sa crowd. Usually po kasi ng mga courses and strands is nakafocus po sila sa science and mathematics, which is hindi po ako mostly nag-excel. So parang comfort zone ko na rin po talaga and may kakayahan na po ako na kung saan is stand in front of a crowd and kaya ko pong magsalita in front of a crowd. Kaya naisip ko po is UMS po talaga yung makakatulong and it really enhances my capabilities po kasi mas lalo po ako naging confident and at the same time is mas nakakapag-take po ako ng mga competitions, activities na kung saan is it's either ako po yung mag-host or makicompete po. So, kaya-kaya mo naman ako mag-isa. Mga kabeshi, kayang-kaya nyo sumagot at answer mag-isa. Oo, no pressure talaga sa'yo. Dahil mga kabeshi, isa siyang dating host. So, ayun. So, balita namin, madalas ka raw sumali sa mga competition. So, ilang taon ka nag-start na sumali sa mga competition? Bali, ever since po
step na talaga yung pa ako sa school is nakikipag-compete na po ako. So I will say po mga siguro is sa mga kinder po ganun kasi may mga competitions po noon is yung sa kinder pa galing kung magbasa or hindi kaya is yung mga poster po or hindi is yung may drawing po kami and then i-explain namin or hindi naman po is tinetest yung memory namin parang may papabasa po sa amin mga story tapos itatanong po nila sa amin kung tungkol sa anong story. Mga ganun po ako nagsimula until umabot na po ako sa mga essay writing, impromptu, extemporaneous, mga debates. Doon po talaga na-excel yung capabilities ko sa contest. From high school to college na talaga, no? Yung recently, etong, hindi ka pala nagka-college. Etong grade ano ka na? Grade 12 po. Grade 12. Ano yung mga recently competition na sinalihan mo? So, ang pinaka-recent po na competition na naaalala ko is naki-debate po kami regarding about, yung team niya po is Barkada kontra Droga po talaga. So, debate po talaga yun and marami po siyang stages. So, yung naaalala ko is yung first stage po namin is yung topic namin if agree po ba kami sa legalization of marijuana. And then yung sa second naman po is yung like, connection ng press sa kung saan is like, pag-disseminate po ng information regarding about drugs. Kaya yung pong debate na talaga po yun is medyo nahirapan din po talaga kami kasi on the spot kailangan po makapag-isip ka na ng rebuttal dun sa kalaban mo and you need na marami po kang alam doon sa topic na meron kayo. So about sa dissemination about sa using drugs, pabor ka ba sa paggamit ng drugs dito sa Pilipinas? Dahil sa panahon ngayon, pabor ka na ba, Jenny? Yung sa legalization yes, po ng marijuana. Legalization. I will say po kasi talaga na marijuana can be used as medication. May mga countries na po kasi talaga na kung saan yung marijuana is legalized sa kanila. Ginagamit po nila for relaxation. Yung iba po is para maayos yung pag-inhalation po nila. So if ako po yung tatanungin kasi, it depends pa rin po kasi if how people will use it. Kasi hindi po natin alam if kaya ba ng taong iset yung limit, if gagamitin na po ba nila as gamot. Kasi if malilegalize po yun is malaki yung chance po na gagamitin nila yun in a different manner po. Kasi pwede nilang i-adlib yung I am using it as medication. So talagang bago po natin siya ma-illegalize talaga, people should be aware of moderation po din talaga. If gagamitin nila is medication lang po. So if mag-a-agree po ako, depending on paano siya gagamitin po ng tao. Yes po. Nakakaloka yung drugs na tinatapit natin ngayon. Pumunta tayo sa ibang competition na nasalihan mo. Ano pa yung mga ibang competition na nasalihan mo? And ano yung pinakamalayo? Pinakamalayo po talaga na nasasalihan ko is, nag-start po kasi ako noong grade 4. It was science and technology writing po. Journalism na po siya. Actually, noong grade 4 po ako is, new lang po yung event na yun sa journalism dun sa school namin, which is, I was from Burgos Memorial School West po. And transfer po ako that time. So, para po may mailaban sila, sinali po nila ako. So, parang dun po sa team is, saling pusa lang po ako. But, dun po sila nagulat kasi nanalo kami at that time, third po. Then, dun po ako nagsimulang lumaban sa journalism. Nakakaabot po kami sa Pangasinan, sa mga La Union, nung mga times na po yun. And yung I will say, pinakamahirap na po kasi talaga yun. Kasi, science yung sinusulat niyo po. Kaya kailangan is, hindi po opinionated, dapat factual, dapat alam niyo po minsan kasi hindi naman mag-provide yung competition ng data sheet po na tinatawag. Parang kapag sinabi po nila na yung topic niyo is about dengue, about malaria, dapat alam niyo na po talaga, alam niyo. The context of the alam niyo na po. And then, different ways po kasing sinusulat yung science writing. So, meron pong feature, may editorial, may news writing po. So, dapat before ka po makapaging science writer, dapat alam niyo po muna magsulat ng feature, ng news, ng editorial, yung differences po nila. And then meron din po kasing science and health, science and technology, and meron din lang naman pong plain science. So marami po siyang sakop and every year nagbabago po talaga yung writing style ko, nagbabago po yung mga natututunan ko. Kaya yun po talaga yung pinakamalayong nadating ko and pinaka-nahirapan ako ng competition. Aside sa pagiging matalino. Hindi naman po. Keme lang. So, ano naman yung pinaka-naging experience mo sa competition? Yung pinaka-unforgettable talaga experience mo? Siguro po talaga is nung grade 4 po kasi ako nun and I was really the youngest sa lahat po na nakikipag-compete noon. Kasi yung iba po grade 6 na po talaga sila and
school namin wala pong nanggaling sa grade 5. So medyo parang feeling ko po ng outsider. Doon ko po natutunan kung paano maging independent. Doon ko po naranasan na kung saan wala po yung mama ko, walang dada. And I was not really that close po kasi sa mga older, hindi naman po siblings, but yung mga kasama po namin, like mga batchmates. Okay, kala ko yung kapatid mo kasama. Wala po akong kasama, like nag-iisa lang po ako. So nagkaroon po ako ng sense of independency. Doon po yung, dapat alam ko na kung anong oras po ako gigising, ano po yung kakainin ko, kung paano ko po ibabudget yung pera ko. Kasi that time po bata ako and binibigyan po ako ng pera ng parents ko. Meron po sa akin yung kung saan is, maganda yan, pwede ko pong bilhin yung excitement na meron po ako. Pero dun ko po natutunan na paano i-control yung money ko, paano po na kaya ko siyang paabutin ng 3 days. Kung if ever po mahihiwalay ako dun sa mga teachers or kasama ko is, paano po ako makakabalik dun sa school, if paano ako makikipag-socialize sa ibang tao. Especially po kasi bata pa po ako, that time hindi po ako sanay. Kaya siguro yung po pinaka-unforgettable sa akin kasi dun po ako nag-start. Kung yung parang journey ko po kung paano ko dalhin yung sarili ko is dun po yung talagang turning point niya kasi may mga times po din magiging mag-isa ako kasi if papasok na po ako dun sa competition yung labas po ako, wala po akong coach. Dapat alam ko po kung paano ko dadalhin pabalik yung sarili ko po. Hindi lang aasa ako na sa may kasama ko po. So ayun na nga, sa dami-dami mong sinagot, parang ang konti-konti lang tinanong ko, parang pupunta na tayo kung saan-saan. So sa mga clubs, at diba, meron tayong mga clubs na sinasalihan. So anong club yung mga nasalihan mo? Anong pangalan ng clubs niyo? So nung junior high school po is I was a part of Theater and Arts Club, English Club. Pero ngayon po yung pinaka-recent at club na meron po ako is Humanities and Social Sciences Club. And kadamay na rin po dun yung General Academic Strand na club which is yung GAS po, yung GAS Club. Bala akong ang position ko po din is I am the chairwoman on the communication. So yung pinaka-role ko na rin po dun is kapag may activities po kami, ako yung mag-host. Kapag may mga competitions po, like quiz bee, ako po yung magiging quiz master. Oh, iba talagang si Jimin. Talaga ibang nakakapagod kang bata-bata mo ka lang, pero super nakakapagod yung mga pinaggagawa mo sa buhay. So minsan kasi mga kabataan yung talaga alam mo yung mga hindi ko na ma-explain. Basta nakakapagod yung mga pinagagawa mo. Pero salute ako sa'yo kasi 18 ka pa lang, ang dami mo ng adventure sa life. So, para sa sarili mo, ano sa tingin mo ang naghubog o nagkaroon ka mula nung pagsali mo sa mga competition? Yung mama ko po kasi, ang lagi niya pong sinasabi sa akin, if magsasali ako ng competition, it's not about yung mananalo po ako or it's not about kung ano lang yung matututunan ko. Dapat isipin ko po if anong nagdala po sa akin sa competition na yun. Kasi usually po if sasali tayo sa competition, nandun na po sa sarili natin na dapat manalo ako, gusto kong manalo. Pero yung humubog po kasi talaga sa akin is every competition, gusto ko po na may maaalala akong memory kahit essay writing lang po yan, may maaalala po akong sinulat ko doon na line, yung prompt po nung writing ko, or if extemporaneous speaking po yan, or impromptu, gusto ko is may madadala po ako na, like parang may own quotation na i-apply ko po everyday sa buhay ko. So parang yung bawat lessons ko, bawat ina-apply ko, bawat sinusulat ko or sinasabi ko, yun po yung humuhubog sa akin kasi it gets better by time, especially po with the supervision of my parents, of my friends, of yung mga nakakapiling ko po, yun po yung humuhubog talaga sa akin. So ayan ka, Beshi, ayan nilalaman na naman tayo ni Jemreen sa mga sagot niyang nakakaloka talaga. So aside sa pagsali sa mga competition, ano naman yung other talent mo, Jemreen? So bale, lately po kasi is, hindi po ako masyadong nakakapagsulat pero I do write po. So kapag may mga time po ako, nagsusulat po ako ng mga poems or hindi naman po is, may page din po ako na kung saan I was trying sa songwriting po. May mga libro din po ako na isusulat na. And if may mga, may spare time po ako is, I bond with my brother po. Kasi yung kapatid ko po is nagigitara siya. Or hindi naman po kaya is, interested din naman po ako sa mga pagbabasa. Kaya ganun din po yung mga ibang ginagawa. Okay. So, yun ang talent mo. No? So, can we hear a small line or a small sentence na singing mo, yung mga nagawa mong sayaw? Ay, sayaw? Nagawa mong kanta? Wala na po ako masyadong maalala. Parang sayaw at kanta yung pinag-mix na natin. Ano, poetry na lang? Poetry po siguro. I think siguro po yung pinaka naging
matatak po talaga kasi nag-join po ako ng competition po sa Wattpad, which is Wattis 2023 po ata. Dito sa ano? Dito sa vegan? International po kasi yun. Kalo ko international talaga. Parang lumayo na Bale sa Wattpad po kasi siya, and then yung book ko po kasi is pure Filipino po talaga siya, kaya nakabilang po siya, which is yun po yung kinagulat ko that time kasi 3 libro ko po is na-qualified, pero yung isa po sa kanila yung tumatak. And yung pinaka-last line po kasi niya is about the dream. So yung sinabi niya po dun is, kahit anong mangyari, gagawin ng lahat upang maabot ang tala. Kasi yung title po niya is Abot Tala. Yung kwento po kasi niya is about a girl na taga-probinsya po siya, and then pumunta po siya sa city para po mag-try po maging writer. But para po maging writer siya is, challenge siya na in a span of 1 month, kailangan makapagpasa po siya ng 3 books. So parang yun pong book is journey niya kung paano niya po sinulat yung libro, which is different po yung stories niya. Kaya parang abot tala po siya kasi marami pong challenges na meron doon. And then yun po talaga yung pinaka-tumatak kasi pumasok po siya around rank 15. So kaya yun po yung pinaka-siguro, naalala ko po sa lahat ng sino. Paano pag pumasok siya sa rank 10? Di ba naloka ka? ano magiging ano mo? Mararamdaman mo, for example, umabot ka sa top 5, rank 5. So ano para ikaw, ano magiging emotions mo? Ano magiging itsura mo? Talaga po maiyak ako sa saya kasi paano yung iyak? that time po kasi talaga hindi ko po in-expect na yung tatlo sila is makakapasok kasi may requirements din po talaga nun. And at that time po kasi yung Abot Tala, I wrote it when I was 16, and then nasali po ako sa contest around mga 17 na po ako. So, ano yung mga requirements na requirements so, mo sa contest na yun? Bali po kasi dapat is ma-approve po siya ng board ng Wattpad, and then dapat po is pasok yung number of words po niya, and yun po yung pinakamahirap kasi kasi may times po na hindi ako lengthy magsulat, and dapat po kasi is mga around 50,000 plus yung maisusulat po doon. Isang book talaga yung 50,000 plus? 50,000 plus words po talaga, yung number of chapters po niya, yung storyline po, yung plot, yung technicalities po ng pagsusulat niyo. And that time po is I write for fun. Kaya po nung naka-receive ako ng email ko na congratulations, you are registered for the Wattis, ganito po is talagang tinawag ko po yung mom ko at sinabi ko sa kanya. And then sabi ko sa mom ko is, marami po kami maglalaban dito, hindi lang po siguro hundreds but thousands kasi every year naman po may nagpapasa ng libro sa Wattpad. Sabi ko sa kanya is, what if hindi po manalo? And then my mom told me na yung makasali pa lang po is yun na yung biggest achievement na masasabi. Okay. So before that, ano mang for ikaw, bibigyan ng pagkakataon na gumawa ng poetry about kay Sir Konkon. Ano yung magiging title natin? Looking at Sir po kasi may tattoos po kasi dito sa part ng shoulder niya, di ba? And then ano po kasi, I have a book po kasi na yung character ko. She has tattoos po dito. And then nakalagay po sa tattoos niya is yung parang titles of poetries po niya. So siguro is yung title po is Poetry in the Skin. Kasi yung... Poetry in the Skin with love line. Ganun po. With my mindings. O diba? Okay. Poetry in the Skin po kasi yung talaga po natin as like yung nasa balat niya is tattooed with literature. Ganun po. Magiging may mga storyline po siya. Kasi minsan if I create characters po talaga is I look at different people or objects po. Like for example, makakakita lang po ako ng color pink and then iisipin ko na feminine, ganun po. So ano magiging title ko? Barney with friends? Hindi po. So Jollibee with the flying objects? Hindi po. Very colorful po yung dating niya kasi, and if I'm gonna write po a book, I want people to take that book po and then titignan nila with the title and iisipin nila, what is this about? Kasi yung word po na pipiliin ko talaga is colors. And then per chapter, we have a color. Like, we start with chapter 1, let's say gold po. And then, ano yung gold? Ay, hindi po. Like gold po, it represents royalty, regal. Or kumbaga po is like, parang gold po, you shine, ganun. Star. And then next chapter po is blue, green, mga ganun po. So if gagawin po kita ng book, I will put the title colors. Ganun po talaga. Tatabanan tayo ng mga cameraman, mga ibang atake nila sa atake. Kung magiging, ibahin na lang natin kay Sir Con, kung hindi siya magiging tattoo, yung title tattoo niya, magiging iba na lang. The Bearded Black Man.
ba? Tawa ng tawa sa circle. Shout out sa chat. So ano ang mga, ito naman, balikin natin yung mga seryosan natin. Ano naman ang requirements ni Jimin sa mga boys? Ay, camera. Ano ba ang requirements? So may jowa na ba si Jimin? Wala po. Bakit? Wala bang requirements? Wala po akong jowa, but I do have a suitor po, and he has been courting me for 2 years. Oh my God, 2 years? Yeah, since grade 11. Bali, Pagpatuloy mo hanggang 4th year college. Di ba? Naloka siya. Actually po is wala po talaga akong plans when it comes to relationship po talaga. And ever since po kasi na nag-confess na siya, I immediately dumped him po. So bale, hair mo na abang. hindi, bale classmate ko po kasi siya nung grade 11. And then straight po hanggang ngayon is continuous pa rin naman po yung dating niya. Bale, aware naman po yung family side ko, even yung sa side po ng father ko, and yung father ko which is very strict po kasi cleaner niya naman po talaga na he is willing to wait. And then yun pong sinabi niya like 4th year college, he said kasi talaga na I am willing to wait naman po kahit po 6 years pa yan. And counting po that time is 6 years po talaga after 4th year college. So parang challenge na rin po sa kanya if kaya niya po yung sinabi niya na kahit 6 years pa po yan. Kasi sinabi niya po talaga yun directly sa mom ko. Sana all ang hinihintay. Di ba, Sir Con? Di ba talaga si Sir Con yung naghihintay ng months? Days lang pala sa kanya, okay. So, bali naging host ka pala ng K-Vegan Junior noon. Ano naman yung mga naging epekto sa'yo ngayon? K-Vegan Junior po kasi talaga yung pinaka-naaalala ako ng mga teachers at ng mga tao. So, until now po kasi meron pa rin yung mga time na tuturo na lang ako ng bata. Like, uy, di ba, di K-Vegan, di dieta, or hindi kayo. Manang malagip na pa lang, yun po na po yung titingnan ko siya. Ito yung bata na kasama po namin nun, like, Christmas, Thanksgiving namin, or yung mga episodes po namin for Christmas na kung saan nagbibigay kami. Or hindi po kaya is like, dumayo po kami sa school, tapos nakausap po namin yung mga bata. May times din po kasi nalalapit sa akin. I really love kids po talaga. May times po na lalapit yung bata and then makikipag-picture po. So parang, as someone is nahuhug po yung kakayahan ko with other people, especially po kapag younger, kasi hindi ko din po in-expect na magkaka-sister pa po ako. And hindi lang po siya like a sense of identity na kung saan is a part po ako ng K-Vegan. As a whole person po talaga yung the way I speak, the way I dress, may part po talaga yung K-Vegan doon, especially yung confidence ko po kasi at that confidence ko po minsan is nababa. Pero if naalala ko po na like part ako ng K-Vegan is nabuboost po siya kasi if kinaya ko po at that time, kakayanin ko din pa rin po. Parang ganun po. Ganun ang maturation ng paano tayo tumanda, doon natin nahuhubog tayo dun sa era na naging host tayo. Naalala po natin agad ganun. Malay mo next year, wala na ako. Dito sa dito lang sa segment na to, pero hindi natin sure, di ba, mag-extend ng 20 years. O, di ba, matanda natin, nag-uuban na tayo. Ikaw malay mo, kung gusto ka nung Sir Eric, di ba? Balik ka dito. So, bale writer ka, di ba? Mahilig ka din ba magbasa ng books? Or anong mga types ng books ang gusto mong basahin? Bale, hindi po ako masyadong ganun kapalabasa, pero I do read books naman po. So, yung first book po talaga na natapos ko kasi hindi ko po kasi kaya na at once makabasa ng buong libro. Ang title po niya is 7 Sundays. Hindi ko po maalala if sino yung author, pero yung story po niya is every Sunday nagsusulat po siya ng letter para dun sa loved ones niya kasi that time po is she is battling with cancer. Yun po yung pinakaunang book na nagustuhan ko. So, I like yung may mga touch po talaga ng real life. Pero I do like fantasy po kasi meron po yung book na like ni Melissa Moore, yung about po siya sa fairies, mga ganun, binabasa ko din po talaga. Fairy na isang pakpak lang, di ba? Malukang ka pa, hindi pa isang pakpak. Bali, yung nabasa ko pong book na about fairies is iba't iba po silang fairies, and especially po if i-detail niyo po like doe eyes, skin bones, mga ganun na po is isip mo po talaga yung itsura ng mga fairies. Parang touch po siya ng like thriller, fantasy, maganda po yung mga ganung types ng book na gusto. So, ayun, Jimin. Sino ba kasi si Jemrick? Para nakaluloko ako sino si Jemrick pumpak sa utak ko. So, si Jimin, ano ang motto ni Jimin sa life?
So, ang motto ko po sa life, ito yung ginamit ko po nun way back din sa graduation namin ng grade 6 is a journey of 1,000 miles begins with the first step. Yun pa rin po hanggang ngayon. Saan mo nakuha yun? Yun po lagi yung sinasabi sa akin ng father ko na kung saan is hindi ka pa makakapagsimula if hindi mo pa sinimulan. So like before you can even track your path, kailangan po muna is maglakad ka daw po muna. Like you need to do the first step po muna bago ka makadating dun sa journey mo po. Okay. So in the near future, Jimin, ano yung gusto mo maging nature of work mo? Marami po kasi akong pinapangarap talaga. If nature of work po is hindi ko rin po talaga naisip mag-settle at once. Yung pinaka-dream ko po kasi talaga is that in the future, if may makakakilala po sa akin, tatanungin nila, Miss na ba or Mrs. ay sasabihin ko, you can choose between attorney or doctor. Parang gusto ko po na maging lawyer and at the same time, I wanna hold like a doctorate po kahit na education man lang or maybe sa psychology. Yun po talaga yung gusto ko na magiging nature ng trabaho. Like, hindi lang po talaga yung isa. Okay. So, pumunta naman tayo sa sports. So, ano naman yung mga type na sports na ang ginagawa mo or sa pageant na try mo na rin ba? Sa sports po is hindi po talaga ako nakikipag-compete. Pero dati po nag-news po ng mga sports fest. Sa pageant naman po na-try ko na po way back then. Naging episode din po namin nun sa Kaibigan Junior is yung binibining kalikasan po that time. So anong rank mo doon? Anong place mo most articulate po yung napanalunan ko at that time. Yun po yung pinaka-first pageant na nasalinan ko po talaga. Okay, Jimin. Okay, Jimin. So sobrang pagka-busy ni Jimin, may free time ka pa ba? Or ano usually mong ginagawa mo kapag super workaholic ka sa mga ginagawa mong activities sa school or sa life? So, bali nagkaka-free time naman po talaga ako kasi I do love to multitask po. May mga times po kasi talaga na kung saan is hindi kaya ng mother ko na alagaan yung sister ko kasi may gagawin po siya. So, naranasan ko na rin po na like, I have my baby sister with me, buhat ko po siya. And then, naglalakad-lakad po kami dyan, nagmamandate kami para po dun sa research congress namin. Kaya mas napapabilis ko po yung gawain ko. Or hindi po is if kaya kong mag-review habang nagawa ng essay, like every paragraph po, magpo-pause ako, then magbabasa ako dun sa side, is ginagawa ko na po. So like, during my free time na po talaga is, natutulog na lang po talaga ako or hindi is like scroll lang po sa phone. Na-relax na po ako that time. Shala naman ang Jimin na to. Parang kaya-kaya lahat ng gawin. Parang nagluluto habang natutulog. Iba. Parang iba naman. Kakaloka na yon. So, ano ang favorite food ni Jimin? So, more on spicy po yung mga gusto ko. So, if maanghang na po talaga is gusto ko na rin po talaga. Kakaloka. Ako actually gusto ko yung mga jumbo. Pero usually hindi naman ganun ka-anghang ang jumbo. Yung Hindi mga anong tawag doon sa yung maanghang na basta maanghang yun. Basta maanghang na noodles yun, parang Samyang po. Samyang, times 5. Tapos binubudburan ko ng maraming cheese. Pag hindi ko kaya, nilalagyan ko ng mayonnaise. O di ba mga kabeshi, mga pagka-weird tayo sa mga food. So ano naman pinaka-weird na food na combination na gusto ni Jimin? Siguro po is nung way back then, kumakain po talaga kami nung, I don't think mako-consider pa rin po talaga siya na weird, but yung kape din po talaga and then yung kape at kanin po. Ang ginagawa niyo po talaga namin. May mga tao din po kasi na hindi nila gusto. Or hindi po kaya is like powdered na gatas or Milo and then kanin po. Yung mga kaibigan ko na, meron akong kaibigan na orange juice at yung sinasawsaw yung pandesal na may ketchup. Parang nakakaloka naman, di ba? Hindi nakaka-empower yung kinakain niya. So, kung bibigyan ka ng opportunity, anong malaking competition ang gusto mong salihan, Jimin? If ma-given opportunity po siguro is anything po na related din talaga sa writing or sa speaking. Mga debates po na kung saan is aabot po ng matagal, okay lang po talaga sa akin. Yun po yung bet ko kasi titignan ko naman po siya sa pageant side is siguro may mga parts po na hindi ako ma-reach na requirements kasi medyo maliit po ako or maybe I do not fit like yung beauty standards ng iba. So, if anything po na like
pwede na salinan talaga na kaya is pasok po talaga. Go lang po. Habang kaya ng sikmura, why not, di ba? So, ano ang magiging advice mo sa mga kabataan na gusto maging kagaya mo? Okay. So, siguro yung advice ko na lang po sa kabataan, especially po dun sa like mga tao na like my side po is living their life sa academic position, is dapat you should live your life pa rin po kahit pa paano. Like, alam natin na importante yung school, it is important na kahit pa paano po is we try our best. Pero sana is wag natin makalimutan na there is much more life outside the academic situation. Kung saan po dapat is wag nating pressure yung sarili natin, and we should still have fun. Kasi pagtanda po natin, titignan natin at that times numbers of certificates, of medals, but thinking of the time na naiiyak na tayo, sobrang pressure na po, yung mga times na parang hindi na natin kakayanin, is parang malulungkot tayo kasi asan yung masaya tayo dun, asan yung nag-enjoy tayo dun. Kaya dapat is balance po talaga. Like, academic, happiness, and at the same time is importante po yung health. Health po yung pinaka-number 1 na important talaga. Parang ilang ba mga medal mo? Parang ang dami mo ng medal mo. Akala ko na yung medal. Ako nga, dalawa lang medal ko. Hindi na ako academic. Cultural and loyalty. Yun lang. At least may medal tayo. 2 gold, kahit pa paan. So, nandito na tayo sa huli nating ipa-plug na natin yung mga mga accounts mo, social media, or pwede nilang kontakin ikaw kung gusto nila. Mag-chess kayo, di ba? Kaya, Jimin, gusto ko makipag-jumping rope sa'yo, di ba? Pwede yung kontakin pag ganun. So, mag-plug ka na. So, wala naman po ako masyadong social media accounts. Pero, if ever po na, like, makikipag-friends kayo, pwede kayong mag-slide po sa inbox ko, which is Jiminnial lang naman po yung Facebook ko. And then, wala naman po kasi ako masyadong Instagram or Twitter, and hindi rin po ako masyadong nag-TikTok. So, yun lang po talaga Facebook, and ginagamit ko lang din po for school. So, ayan, Jimin, mag-shoutout ka din sa mga friends mo. At yung mga dalawang kaibigan mo dyan. So, yan. Gusto ko pong mag-hi sa mama ko. Mama, Glay, yung kapatid ko, yung youngest sister ko. Sa brother ko kay George. And sa ate ko din po na si Georgina. So, sa mga team members ko po ng TV Broadcasting, Lander, Kate, which is you should try their empanada kung gusto niyo po sa Casa Hardin. Dun sa editor po namin, si Vince, si Carlos, si Althea, si Kazel, and then kay Raymart. And then, sa mga friends ko na rin po, sa teachers ko, sa advisor ko, syempre po kay Sir Kurt. And then dun sa members ko po ng PR, I wanna congratulate them kasi na may results na po yun sa Congress namin. Luckily is may mga awards pa rin naman po kami. And then sa lahat po ng nananood po is hello po. So ayun mga kabeshi, tapos na tayo makibag-talastasan with Jimin. So maraming salamat, Jimin. Thank you po. Sana good luck sa iyong future at sa mga upcoming events ng buhay mo. Then, sana ma-achieve mo lahat ng mga wants mo sa buhay and needs. So, sama rin natin needs mo ba bukas may empanada ka na. So maraming salamat ulit, Jimin. So, tapos, thank you. Di ba? Hindi ko alam kung ano sasabihin ko tuloy. So, mga kabeshi, huwag muna kayo maglilipat ng channel dahil magbabalik pa ang Rise Up Bigenyo. So, ayun mga kabeshi, nakita na natin si Jimin at pakagaling natin. Ang pakagaling niya pala, batang-bata pa lang, pero hubog na talaga ang utak niya sa mga iba't ibang larangan ng essay at iba-ibang talento na merong kay Jimin. So, ayun na nga, maraming salamat ulit, Jimin. At ako mga kabeshi, nakakaloka talaga yung pangalan niya, pang K-pop. And bago ko magbabay muna, mag-shoutout ako sa lola ko at tita ko at kay lola ko na magpagaling ka na and 2 months ka na nakahiga sa bahay and sana maging okay ka na and makalakad ka soon. Andito lang ako at yung mga tita at yung mga alaga natin sa bahay na tutulungan kang makarecover ulit. And ayun mga kabeshi, gusto ko itong punin itong pagkakataon na to na magpasalamat sa ating mayor na si Mayor Bonito Singson Jr., Vice Mayor Randy Singson, City Councilors, City Officials and Department Heads, City Employees, the Cebu TV Vegan Production, to all cameraman and editor, and please subscribe to our YouTube channel, TV Vegan Production. And please like also our Facebook page, TV Vegan Production. Thank you ulit sa atin. Shoutout ulit sa iyo, Lola!
So ayan mga kabeshi, bye-bye na. See you ulit sa next episode nating kaabang-abang. Dito lang yan sa Rise Up Bigenyo.